Marcoleta versus Lacson nako. Talagang nagkaroon ng matinding palitan ng salita ang ating mga senador. At nakita natin ang magkaibang pananaw ni na Senator Marcoleta at Senator Lacson. Nagsimula ito nang tinatanong ni Senator Risa Hontiveros ang isang resource person tungkol sa mga umano'y cash payment sa mga opisyal. Inamin ng resource person na lagi raw cash ang bayaran at malalaking halaga ang kinukuha niya sa bangko. Nang tanungin kung magkano ang range ng mga bigayan o bayaran, tumanggi ang resource person na sumagot at sinabing i-invoke niya ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination dahil wala pa siyang proteksyon. Dito na pumasok si Senate President Vicente Tito Soto III. Pinayuhan niya ang resource person na huwag matakot magsalita. Paliwanag niya, may legislative immunity ang mga committee hearing sa Senado. Ibig sabihin, ang lahat daw ng sasabihin sa hearing ay hindi pwedeng gamitin laban sa kanya sa korte. Kaya dapat daw ay magsalita na lang ang resource person. Gayunpaman, tila hindi pa rin kumbinsido ang resource person at humingi muli ng pahintulot para kumonsulta sa kanyang legal counsel. Pagkatapos ng maikling pagpapahinga, nilinaw naman ni Senator Panfilo Lacson ang usapin ng legislative immunity. Sinabi niya na ang legislative immunity ay hindi blanket immunity. Ang ibig sabihin lang daw nito, hindi pwedeng gamitin laban sa iyo ang mga testimonya mo na ibinigay sa Senado sa isang kaso. Pero hindi raw ito nangangahulugang exempted ka sa perjury kung nagsisinungaling ka sa ilalim ng panunumpa. Mahalaga rin ang punto ni Senator Lacson na ang Witness Protection Program o WPP na nasa ilalim ng Department of Justice o DOJ ay iba sa legislative immunity. Ang Senado daw ay may kapangyarihang magbigay ng legislative immunity pero ang WPP ay domain ng DOJ. Pero dito na nagpakita ng mas matibay na paninindigan si Senator Rodante Marcoleta. Pagsasang-ayon niya sa legislative immunity na binibigay ng Senado pero tila may mas malalim siyang suhestyon. Para kay Senator Marcoleta, ang Witness Protection Program o WPP sa ilalim ng Republic Act 6981 ay mas magandang remedyo para sa isang whistleblower. Bakit? Dahil nagbibigay ito ng mas komprehensibong proteksyon. Ngunit nag-aalala si Senator Marcoleta sa naging pahayag ng Justice Secretary. Ayon daw sa kanya, ang isang potential na witness tulad ng resource person sa hearing na ito ay dapat munang ibalik ang anumang nakulimbat bago pa man makapasok sa WPP. Mariing hindi sang-ayon si Senator Marcoleta dito. Ipinaliwanag niya na kung babasahin ng Section 10 ng RA 6981 na siyang applicable na provision, wala raw itong requirement na kailangan munang ibalik ang nakulimbat bago ma-admit sa WPP. Hindi raw tama ang interpretasyon ng Justice Secretary at inconsistent ito sa layunin ng batas na magbigay ng proteksyon sa mga testigo. Naging dismayado nga si Senator Marcoleta na wala ang Justice Secretary sa hearing para i-confront niya ng personal ang issue. Ipinaliwanag niya na bago pa niya i-float ang idea ng WPP bilang mas mainam na proteksyon, kinausap na niya ang isang Undersecretary of Justice at sumang-ayon daw ito sa kanyang interpretasyon ng batas. Pero bigla daw nag-press briefing ang Justice Secretary la iba ang sinasabi. Para kay Senator Marcoleta, ito ay nakakasira sa proseso. Ang proseso daw para makapasok sa WPP ay dapat magsimula na nang walang ganitong mga preconditions. Sa huli, magandang ipinagkaiba ni na Senator Lacson at Senator Marcoleta ang dalawang uri ng proteksyon. Malaking bagay ang legislative immunity para magsalita ang mga testigo sa Senado nang hindi nababahala na magamit sa kanila ang kanilang sasabihin. Pero ang punto ni Senator Marcoleta ay mas malalim. Sabi niya, kung totoong gusto nating hikayatin ang mga whistleblower na lumantad, kailangan natin ng mas matibay na proteksyon na nakabatay sa mismong batas, hindi sa arbitraryong interpretasyon. Ang pagpipilit na isauli muna ang nakulimbat bago pa man protektahan ay isang malaking balakid at hindi ayon sa RA 6981. Ang kanyang pagtatanggol sa karapatan ng mga testigo na makakuha ng proteksyon sa ilalim ng batas ng walang dagdag na kondisyon ay talagang kapuri-puri. Kaya para sa akin, habang parehong mahalaga ang punto ng ating mga senador, mas naging pabor ako sa pananaw ni Senator Marcoleta.
Ang pagbibigay ng full protection sa mga whistleblower papamamagitan ng tamang pagtapatupad ng Witness Protection Program ay isang kritikal na hakbang para labanan ang katiwalian sa ating bansa. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Sino sa palagay ninyo ang may mas malalim na pananaw sa diskusyon na ito? Meron kayong legislative immunity, huwag kayong matakot. Pag sa hearing kayo nagsasalita, pwede nyo invoke legislative immunity, magsalita kayo. Huwag nyo sabihin yung against self-incrimination. Hindi. There is such thing inherent sa mga committees, yung legislative immunity yung tinatawag. Kung meron kayong gusto ipagtapat, ipagtapat ninyo. Pwedeng gamitin sa inyo pag sa hearing nyo sinabi na makakatulong kayo sa amin at matutulungan din namin kayo. Yun ang gawin ninyo. Tatanong sa abogado nyo, alam ng abogado nyo yan eh. May I clarify that because Senate President said that by tradition, we can extend legislative immunity. But I think that is based on tradition that may not hold to any specific witness. That is why this representation, as early as last week, I think, suggested a modality that is based on the law itself, which is Republic Act 6981, where a potential witness can apply under the witness protection program of the law. I think this is the best remedy that any potential witness who wishes to come into the open, considering that he or she will be protected well by the law. Yun sana yung gusto nating tuntunin noon. Ako po ay nalulungkot wala yung Justice Secretary because before I floated that idea, I made sure that that one is something that we can rely on. I spoke to an Undersecretary of Justice. Pagkatapos, okay naman siya nung umpisa until he recommended or he suggested that the Secretary of Justice should also be consulted. So sabi ko, mas mabuti yung ganon. And then the Secretary of Justice called me personally. At ang sinabi nga niya, that is something that we can float. We can encourage people like that. Kasi pagkakaalam ko, ang Senado, magkabakas naman tayo kasi ngayon we are pursuing the Whistleblower Act na sana'y ma-ratify ng Senate as soon as possible. So sa aking pagkakaalam po ay sinabi niya na this is a route that a potential witness can take. Of course, subject to the application kung siya ay eventually be admitted. Kung sakasakali namang hindi siya ma-admit, wala pong problema doon. However, sabi ko sa kanya, we need to go into the process, which he agreed. Ang naging problema lamang po, Mr. Chair, bigla kasi siyang gumawa ng parang press briefing na kung saan sinabi niya na before a particular, in this case, the Discayas can apply under the Witness Protection Program, kinakailangang magsoli po sila ng mga nakulimbat nila, which to my mind is not correct. Sapagkat kahit basahin po natin yung Section 10, na ito po yung applicable provision under the law, yun pong restitution or yung indemnification to the government, while it is a good policy, wala po dun eh. Walang requirement na ganun eh. Kaya nga, ang sabi ko, kung nandito sana siya, I could have confronted him personally. Magkaibigan naman po kami, hindi ko malaman kung bakit siya tumaliwas doon sa usapan namin. Abogado naman siya, kayang-kanya namang basahin po either Section 3 or Section 10 of the law, wala po talagang restitution eh. Kasi mag-a-apply pa lamang po kung sakasakaling ma-admit siya. In other words, the process must begin. Hindi nga po nangyari yung ganun eh. So sayang po yung pagkakataon na tuntunin yung remedy, which is very, very legitimate under the law. So inconsistent po yung sinasabi natin ngayon na we can provide legislative immunity, but they aren't immune. May I respond, from jury. Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Chair. Okay. Magkaiba po yung legislative immunity kesa doon sa pagiging state witness. Yung legislative immunity does not extend to prosecution. Ang sinasabi lang natin, lahat ng sasabihin niya rito, maski incriminate niya yung sarili niya,
hindi pwedeng gamitin sa kanya. Yun lang po yung legislative immunity. Yung sinasabi that is- niyo po ay yung ma-admit sa Witness Protection Program at pwede siyang tanggapin ng DOJ bilang isang ordinary witness or as an accused na pwedeng i-discharge ng korte as a state witness. Tama po, Magkaiba Mr. po Chair. yun. Kaya Tama wag niyo po. pong paghaluin kasi Hindi ko- wala hindi ko- hindi ko sandali lang po, pinaghalo. sandali lang po. Wala po tayong jurisdiction doon sa pag-admit sa Witness Protection Program. Under the law, pwede lang tayo mag-recommend. Pero iba po yung pag-uusapan natin, legislative immunity which is implied or inherent sa Congress or sa Senate for that matter, na kasi meron tayong power of contempt, pwede i-extend yan sa power din to dito. Pero may mga ruling din po dito ang Korte Suprema. At wala naman pong nagdudulog sa Supreme Court. Ginagawa natin ito, as I said, for the longest time, wala naman pong nagko-question. So kung meron magko-question, then we will allow or we'll just wait for the Supreme Court to issue a ruling in this regard. Pero wag po natin pagaluin yung Witness Protection Program sa legislative immunity. Domain lang po natin yung legislative immunity. Now, if anybody wants to question that authority or power, which is inherent, sabi ko nga, no, hindi ito klaro na may power tayo kasi wala naman po talaga sa batas. Pero sa US jurisprudence, meron po yan. Meron tayong pwedeng i-cite. At tayo naman po, minsan sumusunod sa, di ba, nakapattern po tayo sa United States pagdating sa mga jurisprudence. So gusto ko lang i-clarify na iba po yung sinasabi niyong Witness Protection Program at being a state witness in the court of law kesa sa legislative immunity. Those are two different animals. Mr. Chair, malinaw na malinaw po yun at hindi ko po pinaghahalo. Naiintindihan ko po yun. Ang sinasabi ko lang po, yun pong Witness Protection Program is a better remedy sana kung yun po sana ay napagbigyan. Hindi ko po pinaghahalo yun sapagat malinaw po sa akin, iba po yung course ng legislative inquiry, iba nang po yung remedy na yun po ay ibinibigay legitimately. Thank ng you. batas. Thank you Salamat very po. much, Senator Marcoleta. So